Ang Iran at Venezuela ay hindi lang basta magkaalyansa sa langis. Dahil ngayon sila na ang isa sa pinakamapanganib na partnership na binubuo sa Western Hemisphere, ang kanlurang bahagi ng mundo na kinabibilangan ng North at South America. Habang nakatutok ang lahat sa nuclear plants ng Iran at sa mga giyera sa Middle East, may mas tahimik silang nilulutong plano sa kabilang panig ng mundo. At mas malapit ito sa Amerika ay sa inaakala ng marami. Ang Venezuela na ang naging pintuan ng Iran papuntang Amerikas. Ang Amerikas, sila ang mga bansang nasa North at South America. Isang malaking rehiyon ito na sakop ang milyon-milyong tao at malalawak na teritoryo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo namang kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Nagsimula ang relasyon ng Iran at Venezuela bilang magka-partner sa OPEC noong 1960. Ang OPEC ay samahan ng mga oil-producing countries o mga bansang malalakas sa produksyon ng langis. Pero ang malaking pagbabago nangyari noong early 2000 era sa pamumuno ni Mahmoud Ahmadinejad ng Iran at Hugo Chavez ng Venezuela. Sila ang nagpasiklab ng mas malalim na koneksyon, hindi lang sa negosyo kundi pati sa militar. Mula 2005 hanggang 2013, halos 270 na kasunduan ang pinirmahan ng dalawang bansa. Ang halaga, 16 na bilyong dolyar o humigit kumulang 920 billion pesos. Kasama na rito ang oil facilities, factories, pati pag-share ng military tech. Noong 2020, sumadsad ang Venezuela sa fuel crisis sa gasolina dahil nagsasara ang mga refinery nila. At dito pumasok ang Iran. Nagpadala sila ng fuel shipments pero may kasama pang mas malalim na galaw. Ginamit nila ang Mahan Air, isang sanctioned airline. Ibig sabihin, bawal ito makipagtransaksyon sa ibang bansa dahil may parusa o sanctions. May direct itong koneksyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang IRGC ay isa sa pinakamalakas na military branch ng Iran. Sila ang may hawak ng mga lihim na operasyon at advanced weapons program. Ang mga Mahan air flights, hindi lang fuel ang dala. Naghatid din ito ng engineers, technicians at mga pyesa para sa drone, weapons at factories. Naging tuloy-tuloy ang air corridor, diretsong ruta sa himpapawid mula Tehran papuntang Caracas. Ibig sabihin, may permanenteng daanan na sila ngayon ng kagamitan at manpower. At ang bayad ng Venezuela sa Iran, 9 tons of gold bullion. Ang gold bullion ay purong ginto na nasa bar form, ginagamit sa malalaking lihim na bayaran. Ang halaga nito umabot sa $500 million o 29 billion pesos, pero ang mas delikado, may drone production line na ang Iran sa loob mismo ng Venezuela. Nakatayo ito sa El Libertador Air Base sa Maracay. Ang nagpatayo, Iranian companies tulad ng Quds Aviation. Front company ito ng IRGC. Ibig sabihin kunwari negosyo, pero ang totoong purpose ay military production. At ang drone na ginagawa nila, Shahed 131 UAV. Ang UAV ay Unmanned Aerial Vehicle o drone na walang piloto, controlled remotely. Hindi ito panglaro, panggera, pangwasak. Ito ang parehong model na ginagamit ng Russia sa Ukraine War. Mga drone na nagdadala ng bomba at sumasabog sa target mula sa malayo. Ginagawa ng Venezuela ang drone nila ng maramihan at may direct silang training mula sa Iran kung paano ito gawin mas mabilis at mas marami. Pero hindi sila basta gumagawa lang. Binibigyan sila ng direksyon ng Iran base sa agenda na kontra sa US. Yung drone factory na itinayo sa Venezuela, nasa 1,350 miles lang ang layo mula Miami, US, tawid ng Gulf of Mexico. Ang Gulf of Mexico ay malawak na dagat sa pagitan ng US at ilang bansa sa Amerikas. Sa mga intelligence reports, may galaw din ng Iran na inaakit ang Central America, ang mga bansang nasa gitnang parte ng Amerikas, para maging susunod na launch point ng drones nila. Sa ngayon, malayo pa yung 1,350 miles para abutin ng Shahed-type drones. Pero kapag nag-upgrade pa ito ng 1 o 2 generations, ibig sabihin, bagong version, na mas malakas at mas malayo ang lipad, posible nang bumaba ang distansya ng hundreds of miles. Kapag nangyari yon, kayang-kaya na nilang abutin ang US mainland, ang pinakalupa ng Amerika. At hindi ito basta haka-haka lang. May drone na silang mas malakas, Shahed 136 UAV. Ang Shahed 136 UAV ay isang long-range drone. Ibig sabihin kayang lumipad ng sobrang layo, lampas 1,600 miles ang range.
Ito ang parehong model na ginagawa na ng Iran at Russia ngayon. Kung may lipat ng Iran ang full tech nito sa Venezuela at manatili ang kontrol nila sa operations doon, magiging direktang banta ito sa US airspace. Pero hindi lang drones ang usapan. May oil money na nagpapalakas sa Venezuela at mas matindi pa ito sa ginagawa ng Russia sa sanctions evasion, ang paraan ng pag-iwas sa parusa ng ibang bansa. Gumawa ang mga traders ng paraan para palitan ng label ng Venezuelan crude oil at gawin itong Brazilian bitumen blend, tapos ipinadala sa China na parang walang sanctions. Umabot sa $1.2 billion o 70 billion pesos ang value ng langis na pinadala nila gamit ang ganitong diskarte. Ang mga oil tankers tulad ng Carina na may bandilang Liberia, binabago ang AIS signals parang GPS sa dagat para malinlang ang tracking systems. Naglalayag sila gamit ang peking documents, may forged certificates of origin pa. Nagsasabing galing sa Brazil ang kargamento kahit hindi naman. Pagdating sa China's Yangpu port, ang label, Brazilian crude oil na hindi sakop ng sanctions. Pero ang totoo, Venezuelan oil pa rin yun. Hindi nag-e-export ang Petrobras, ang state oil company ng Brazil, ng bitumen blends. Pero nakakalusot pa rin sa China dahil walang import quotas ang Venezuelan oil. Ibig sabihin, walang limit sa dami na pwedeng bilhin. At dahil sa oil profits na ito, lumobo ang export nila sa China. Mula 351,000 barrels per day, noong 2024 naging 463,000 barrels per day sa early 2025. At saan napupunta ang pera? Hindi lang sa internal control ni Maduro, kundi pati sa disinformation. Ang pagkalat ng balita na peke o minamanipula, target ang US at Africa. Habang umiikot sa dagat ang shadow fleet, mga barkong hindi lantad at patagong ginagamit sa trading, tuloy-tuloy naman sa himpapawid ang air corridor ng Iran at Venezuela. Mahan Air at Conviasa, ang national airline ng Venezuela na sanction din. Ginawa nilang parang normal na passenger route ang biyahe. Pero sa likod ng civilian kuno na flights, may lipatan pa rin ng tao at dual-use tech. Mga gamit na pwedeng pang normal na industriya pero pwede ring pang militar. Paulit-ulit na nakita ng mga eyewitness na ang Conviasa planes ay nakapark sa cargo ramps, hindi sa passenger terminal sa airport ng Tehran. Patagong ibinababa ang mga unmanifested pallets, mga kargamento na walang official record o listahan. Karaniwang ginagawa kapag sensitive o lihim ang laman. Noong 2021, nagsimulang gumalaw ang mas malaking bahagi ng plano. Mahan Air, isang Iranian airline na sanctioned ng US, ay nag-transfer ng Boeing 747-300M papunta sa Emtrasur, ang cargo subsidiary ng Conviasa, airline na pag-aari ng gobyerno ng Venezuela. Nang na-detain ng eroplano sa Argentina noong 2022, lumabas sa investigasyon na ang captain nito ay dating commander ng IRGC Aerospace Force, isang military air division ng Iran na humahawak ng missiles, drones at air operations. Ang pangyayaring ito patunay na ginagamit ang mga sibilyang airline sa military training, system integration at logistics, kapareho ng strategy ng Iran sa Middle East, kung saan ang civilian aircraft ay ginagawang tulay sa paglipat ng military equipment at personnel papuntang Syria at Lebanon. Halos 2 taon ding na-hold ang eroplano bago ito tuluyang napunta sa US, bahagi ng effort para putulin ang air corridor ng Iran at Venezuela. Pero may mas nakakabahala pa rito. Noong 2008, iniulat ng US Treasury na ang gobyerno ng Venezuela ay nagbibigay ng safe harbor o proteksyon sa mga operatives ng Hezbollah, isang militanteng grupo mula Lebanon na kilala sa proxy warfare. Ibig sabihin, lumalaban sila sa ngalan ng ibang bansa o alyansa. Ghazi Nasr al-Din, isang diplomat ng Venezuela na may lahing Lebanese, ay ginamit ang kanyang posisyon para mag-fundraise, maglipat ng tao, at mag-ayos ng meetings sa pagitan ng Venezuelan officials at Hezbollah leadership sa Lebanon at Iran. Dahil dito nagkaroon ng Hezbollah training sa loob mismo ng Iran at ang grupong ito rin ay naging bahagyang sangkot sa mga tensyon sa Middle East na nauwi sa pagpasok ng Israel sa Lebanon at pag-alis sa mga leader ng Hezbollah para mapuwersa ang ceasefire, ang pansamantalang paghinto ng labanan. At sa Venezuela, doon nagsimulang mag-issue ng fake passports at peking official documents ang ilang networks para makapasok at makagalaw ang Hezbollah-linked individuals sa loob ng bansa at posibleng makalabas papuntang ibang rehiyon. Isa sa mga posibleng senaryo,
Pagbibigay ng fraudulent Venezuelan passports sa mga operatives na konektado sa Hezbollah na maaaring magamit sa travel, logistics o mas malalim pang covert operations, mga operasyon na hindi lantad at patago ang galaw. Sa kabila nito, hindi na lang ito tungkol sa drones at patagong trade routes. May passport network din na ginagamit para makapag-deploy ng proxies, mga grupong kumikilos sa ngalan ng Iran sa rehiyon ng Latin America. Mula 2008 hanggang 2012, may 173 passports na na-issue mula sa Venezuelan Embassy sa Baghdad. Ang mga kumuha nito ay galing sa Iran, Syria, Iraq, Lebanon, Jordan at iba pang bansa sa Middle East. Marami sa mga pangalang ito ay may posibleng koneksyon sa extremist groups. Si Tarek El Aissami, dating Vice President ng Venezuela, ay nalink din sa pag-facilitate ng hundreds of Venezuelan passports para sa mga individuals na pinaghihinalaang konektado sa Hezbollah, isang militant group mula Lebanon na sangkot sa proxy war sa Middle East. Sa parehong timeline, habang tumitibay ang drone production sa Venezuela, lumalakas din ng Iran sa nuclear capability o kakayahan sa nuclear weapons production at posibleng makalabas papuntang ibang rehiyon. Pagsapit ng July 2025, nakaipon ng Iran ng 880 pounds ng uranium na enriched to 60% purity. Ang weapons-grade uranium, yung level na kailangan para sa nuclear bomb, ay 90% enrichment. Mahalagang maintindihan ito. Habang tumataas ang enrichment, bumibilis at gumagaan ang proseso para lalo pa itong pataasin. Ibig sabihin kung 60% na ang uranium, mas mabilis na lang itong gawing 90% kumpara sa simula. Gumagamit na rin ang Iran ng IR-9 centrifuges, bagong generation ng machines na 50 times faster mag-enrich ng uranium kumpara sa older models. Centrifuge, machine na umiikot ng sobrang bilis para paghiwalayin at pataasin ang purity ng uranium. Kung tuloy-tuloy ang paggamit nito, posibleng maging weeks na lang ang breakout time ng Iran, ang oras na kailangan para makagawa sila ng weapons-grade material. Para sa comparison, ang uranium bomb na ginamit sa Hiroshima noong World War II ay 140 pounds lang ng enriched uranium ang ginamit. May underground facilities din ng Iran sa Natanz nuclear site. Nakita sa satellite images noong Nobyembre 2024, may bagong tunneling activities doon. Paghuhukay at pag-reinforce ng pasilidad up to 90 meters underground. Sa ngayon, isa lang ang posibleng makabutas at makaabot sa ganitong lalim na bunker. GBU-57 Massive Ordnance Penetrator ng US Ordnance, military term para sa malalakas na bomba o weapons load. Pero kahit ang analyst, hindi pa sigurado kung kaya ba nitong abutin ng deepest chambers ng Iran's hardened nuclear bunkers. Bukod dito, na-test na rin ng Iran ang Fatawan Hypersonic Ballistic Missile. Sinasabi ng Iran na Mach 30 ang bilis nito, ibig sabihin 13 beses na mas mabilis kaysa speed of sound. Hypersonic, sobrang bilis ng lipad. Halos hindi na maharang ng normal na missile defense systems dahil sobrang lapit lang ng Iran sa Israel. Kapag pinakawalan ito, minutes na lang ang window para makadetect at makareact ang Iron Dome ng Israel, ang air defense system nila na pangharang sa missiles. At mas tumitindi ang risk dahil ang Fata missile ay may course correction at maneuvering, kaya hindi straight ang lipad, pabago-bago ang direksyon habang papunta sa target. At isa pa sa nagpapaigting ng tensyon, Russia at Iran ay pumirma ng Strategic Partnership Treaty noong January 2025. Strategic Partnership, formal na kasunduan ng dalawang bansa para mag-cooperate sa military, weapons, intel sharing at regional security plans. Hindi ito simpleng operational alliance lang o pansamantalang pagtutulungan. Ginawa na itong formal na framework na pang long-term na defense at attack coordination. Akala ng marami, walang bigat ang Russia sa patagong digmaang ito sa Amerikas. Pero malaki ang epekto ng alliance nila. Dahil sa military partnership ng Russia at Iran, nakakakuha ang Iran ng lessons, tactics at real combat experience mula sa Ukraine War. Ang Shahed drones na ginagawa sa El Libertador Air Base ay combat tested na sa Ukraine. Ibig sabihin, subok na sa totoong labanan. Hindi prototype, hindi experiment. Pati ang maritime tactics, pagpe-fake ng location ng barko, forged documents at ship-to-ship transfers, kapareho ng diskarte na pinino ng Russia at Iran sa pag-iwas sa sanctions, forged documents, peke pero ginawang mukhang official na papeles para makalusot sa international monitoring. At syempre, nandyan ang China sa gitna ng lahat. Hindi lang sila buyer ng Venezuelan oil, sila rin ang pinakamalaking supporter ng Iran sa energy trade.
Halos 70% ng oil exports ng Iran, diretsong China ang bumibili. Dahil dito nakakagalaw ang Iran sa global market kahit may sanctions sila mula US at Western allies. Bukod sa langis, China din ang tumutulong sa missile at nuclear research ng Iran. Training, materials, funding at tech support na decades na ang tagal. Nuclear research, pag-aaral at pagdevelop ng uranium enrichment at nuclear systems, ang cortex sa paggawa ng atomic weapons. Ang China rin ang isa sa unang kumilala sa Iran Revolutionary Government noong 1980, ang administrasyon na nagdulot ng sanctions sa Iran dahil sa military escalation at policy conflict sa West. Ngayon, Venezuela na rin ang gumaganap na proxy ng Iran. Ibig sabihin, bansa na ginagamit bilang extension ng influence at operations ng ibang bansa. Dahil dito, mas dumadami ang anggulo ng asymmetric warfare laban sa US. Asymmetric warfare, hindi ito tradisyonal na digmaan na tank versus tank o sundalo versus sundalo. Ito yung labanan na hindi pantay ang style, tulad ng drones, intel ops, economic sabotage at disinformation o pagmanipula ng isip ng publiko gamit ang maling balita. Senaryo 1, sabay-sabay na krisis sa maraming lugar. Maaaring gamitin ng Iran ang Venezuela para ilayo ang atensyon ng US habang nagpapainit sila sa Middle East, at kung sabay naman nagagalaw ang China sa Taiwan sa years 2026 to 2027. Base sa target timeline ni Xi Jinping, tatlong malalaking sabayan na krisis ang haharapin ng US, Middle East, Iran pressure at Israel support, Indo-Pacific, Taiwan focus ng Pacific Fleet, Americas Region, Venezuela at Hezbollah Networks. Ang Pacific Fleet, ito ang grupo ng US Navy warships na nakatalaga sa Pacific Ocean. Pinakamalakas nilang puwersa sa dagat sa Asia side. Ang Mediterranean Fleet naman ay grupo ng warships ng US na umiikot sa Europe at Middle East waters para magbigay suporta sa allies tulad ng Israel. Kapag nakatutok ang malalaking fleet sa Taiwan at Middle East, kukulangin ng US forces para bantayan ang Venezuela, lalo na ngayon na may drone production at extremist network footprint na sila sa lupa. Senaryo 2, posibleng sacrificial proxy ang Venezuela. Maaring gamitin ng Iran ang Venezuela bilang staging ground, launch area ng long-range drones para umatake sa Gulf of Mexico, dagat na malapit sa US mainland. Target nila maaaring US maritime choke points, mga strategic na daanan sa dagat tulad ng oil routes, cargo lanes, at naval monitoring corridors. Choke point, makitid o strategic na daanan sa dagat na kapag tinamaan o na-block, malaki ang epekto sa trade at military movement. Ang Shahed 131 naman ay may tinatayang range na 550 milya, kaya hindi pa nito kayang abutin ng US mainland. Pero may mga naval bases ang US sa Guantanamo Bay at Puerto Rico, at abot na abot ito ng Shahed. At tandaan, Venezuela pa lang ang unang hakbang, hindi final base. Kapag nakakuha pa ang Iran ng isa pang proxy sa Central America, ang drones nila, mas lalayo pa ang kayang abutin. Habang nangyayari ito, nag-e-escalate din ng Iran sa pag-atake laban sa Israel. May suporta pa mula sa Russia sa weapon systems at military strategy. Kung iisipin mo ang pattern, may benefit ang bawat bansa sa alliance. Russia, nalilihis ang focus ng US military. Iran, naiipit at nagugulo ang Israel. China, handang pumasok sa region kapag humina ang Venezuela, lalo na sa oil resources. Venezuela, sila ang pwedeng gawing trigger country. Kunwari sila ang umaatake pero may backer sa likod. Kapag nag-retaliate ang US at binomba ang drone factory sa Venezuela, pwedeng i-frame ito ng Iran bilang American aggression o pag-atake ng US sa isang sovereign Latin American country, isang bansa na may sariling gobyerno at hindi dapat pinakikialaman. Ito ang narrative na decades na nilang ginagamit na ang US daw ay imperialist, ibig sabihin pakialamero sa ibang bansa para palakasin ng sarili nilang influence. At dito papasok ang China debt strategy. Kapag na-damage ang infrastructure ng Venezuela, China pwedeng tumulong sa repair. Pero kapalit nito, uutang ng malaki ang Venezuela at unti-unti silang mapapasailalim sa economic control. Pagdating sa oil, posibleng target din ng China ang Venezuela reserves na sinasabing pinakamalaking oil deposit sa mundo. Pero hindi lang ito nagagamit ng Venezuela dahil kulang sila sa industrial capacity o kakayahan na mag-drill, mag-process at mag-export ng mag-isa. Scenario 3, Nuclear Domino Effect.
Kapag tumawid ang Iran sa nuclear weapons threshold, ang epekto pwedeng mag-chain reaction, parang sunod-sunod na pagsabog ng tensyon sa iba pang bansa. Isa sa pinaka-critical na bansa rito, Saudi Arabia. Sinabi nila na gagawa rin sila ng nuclear weapons kapag nakagawa ang Iran. Ayon kay Crown Prince Mohammed bin Salman noong 2018, if Iran develops a nuclear bomb, we will follow as soon as possible. Reaffirm din ito ng Saudi officials noong September 2023, ibig sabihin hindi nagbago ang posisyon nila. So kapag nag-nuke ang Iran, posibleng sumunod ang Saudi Arabia. At kapag sumunod sila, pwedeng matrigger ang ibang bansa sa region na mag-arm din ng nuclear weapons. Ang UAE naman o United Arab Emirates ay may malalaking nuclear power programs sa Arabian Peninsula, ang rehiyon kung saan magkakalapit ang Iran, Israel at Gulf countries. Ang nuclear power program nila, hindi bomba ang layunin, kundi power plants para sa kuryente. Pero dahil advanced ang tech at facilities nila, pwede itong i-repurpose o ilipat ang gamit kung lumala ang giyera sa region. May access din ng UAE sa ballistic missiles, mga missiles na tumataas sa himpapawid bago bumagsak sa target, kaya malayo ang kayang abutin. Noong 2009, formal na sumali ang UAE sa nuclear non-proliferation, ang kasunduan ng mga bansa na hindi gagawa o magpapalaganap ng nuclear bombs. Pero may mga analyst na nagsasabing kapag na-pressure sila ng Iran at Saudi Arabia, posibleng magbago ang posisyon nila. Sa kabilang banda, Israel ang pinaka-alerto sa galaw ng Iran. Pinapalipad nila ang F-35 Adir stealth fighters para sa long-range missions. Stealth fighter, warplane na mahirap makita sa radar, ginagamit kapag kailangan patagong makalapit sa target. Nag-commission din sila ng Dolphin-class submarines, mga military submarines na pwedeng mag-launch ng nuclear-capable missiles kung kinakailangan. Ang submarines hindi lang pang patrol, kundi pang deterrence o panakot para hindi umatake ang kalaban. Dahil sobrang sikip ng region, magkakalapit ang mga weapons, missiles, bases at alliances. Kaya sabi ng mga eksperto, isang maling intel, maling akala o maling signal lang, pwedeng mag-trigger ng sunod-sunod na missile launch. At kapag nag-umpisa yon, nuclear domino effect ang aabuti ng Middle East. Hindi dahil malalaki ang warheads, kundi dahil magkakalapit ang target at launch zones. At may history na rin ng matitinding tensyon. Kahit small warheads lang, ibig sabihin mas maliit na nuclear bombs, malaki pa rin ang epekto nito sa economy ng buong mundo, lalo na sa oil trade at geopolitical stability. Scenario 4, posibleng sumugod ang US sa Venezuela. Kung ang Iran ay malapit na matapos ang nuclear bomb material production at hindi kayang butasin ng Israel ang Natanz bunkers, may isang bansa na may kakayahan na umabot sa ilalim, ang US. Ang bunker buster missiles ng US ay mga bombang ginawa para bumutas sa makakapal na underground bunkers. Pero kapag ginamit nila ito laban sa Iran, parang formal na declaration of war na rin yun. At alam ng Iran, Russia at China na kapag pumasok ang US sa labanan, magiging komplikado ang asymmetric warfare sa Amerikas, drones, oil trade disruption at public narrative manipulation. Pwede ring gamitin ng Iran ang Venezuela bilang distraction platform, isang bansa na pwedeng ipanagot kuno habang sila ay nakabackseat sa bigger operations. Ngayon, kung aatake ang US o Israel sa Iran, may option ng Iran na putulin ng Strait of Hormuz, isang oil choke point, ibig sabihin daanan ng oil tankers na kapag na-block, malaki ang epekto sa presyo ng langis sa buong mundo. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng international oil trade at ginagamit ito ng Saudi Arabia sa pag-export ng crude oil na isa sa pinakamalaking oil exporters sa mundo. Kapag isinara ang Hormuz, pwedeng tumaas ng malala ang presyo ng langis at mag-strain ng economy ng mga US allies, pati ang global shipping. Kapag pinasok naman ng US ang Middle East theater, ang Venezuela, mas nagiging delikado dahil halos walang kumukontra sa galaw ng Iran doon. Noong President Donald Trump, nagsimula na ang US ng covert operations sa Venezuela gamit ang CIA at CIA-backed intelligence networks. Covert operations, lihim na operasyon ng gobyerno na hindi lantad sa publiko, karaniwang ginagawa sa intel, surveillance at strategic pressure. Nag-deploy din ang US ng missile defense systems malapit sa Venezuelan waters. May 2 warships at surveillance aircraft pa para bantayan ang dagat at himpapawid sa paligid ng Venezuela. Surveillance aircraft, eroplano na ginagamit pang monitor at pangkuha ng impormasyon mula sa malayo.
Ipinahiwatig din ni Trump na mauubos na ang oras ni President Maduro na parang sinasabing mas agresibo na ang posture o tindig ng US laban sa Venezuela. Pero hindi sigurado kung ano ang magiging resulta. Lahat pwedeng magbago buwan-buwan, depende kung sino ang lumalakas o humihina sa geopolitical stage, ang pandaigdigang kompetisyon ng mga bansa sa kapangyarihan. May pressure ang Europe at Ukraine sa Russia. Kapag lumala ang talo ng Russia, posibleng umatras sila sa suporta sa Iran. Kung umatras ang Russia, posibleng mawalan din ng gana ang China na maging main backer ng Iran. Backer, bansang nagbibigay ng pera, armas at political support sa ibang bansa o grupo. Kapag nangyari iyon, may two extremes na pwedeng kalabasan. Mas magalit ang Iran dahil feeling nila iniwan sila ng allies. O kaya, kumalma sila dahil wala na silang suporta at resources na itutulak sa gera. Habang naglalaro ang malalaking bansa sa world stage, Venezuela naman, nasa isa sa pinakamalalang krisis sa history nila. Sila ngayon ang may pinakamataas na inflation rate sa buong mundo. Ibig sabihin, sobrang bilis tumaas ng presyo ng bilihin at bumabagsak ang value ng pera nila. Ang Alba Bloc Alliance ng ilang Latin American countries na sumusuporta dati sa Venezuela, humihina na rin ang impluensya. Bloc grupo ng mga bansa na magkakampi sa political at economic agreements. Noong 2018, ang Ecuador, sa pamumuno ni President Lenin Moreno, dumistansya na sa ALBA dahil ayaw na nila sa pamamalakad ng Maduro regime. Dahil sa lumalaking isolation ng Venezuela, mas kailangan nila ang Iran para mapanatili ang basic government functions o normal na takbo ng gobyerno tulad ng fuel supply, logistics at military integration. At dahil umaasa si Maduro sa Iranian economic lifelines, may malaking dahilan siya para ituloy ang pagtulong sa Iran operations, kahit risky kapalit ng tulong pinansyal at resources. Sa Iran side naman, ang pinakamalaking suporta nila globally galing sa Russia-China-North Korea axis, mga bansang magkakampi sa military tech sharing, weapons integration at sanctions resistance. Pero kahit sinusubukang guluhin ng US ang shadow networks, ang Iran at Venezuela, nakabuo na ng patagong sistema sa loob ng 15 taon, kasama ang intel sharing, oil smuggling, passport facilitation at weapons buildup. Habang paikot-ikot ang atensyon ng US sa ibang threats, tahimik na tumitibay ang alliance footprint ng Iran sa Americas region, lalo na sa Venezuela. At ngayon US administration na ang kailangang magdesisyon kung paano puputulin ang threat sa pinaka-root. Iran ba ang ugat o Venezuela lang ang epekto?